Tiniyak ng Philippine Charity Sweepstakes Office na tutugunan nila ang mga nawalan ng trabaho dahil sa pagsasara ng ilang lotto outlet sa buong bansa. Samantala, inihirit naman ng isang senador ang mas mabilis na pagsasapubliko ng nanalo sa lotto. Si Daniel Manalastas sa Sentro ng Balita, live. Muli nga tinalakay nga, Angelique, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ang ilang issue o mga usapin na pumapalibot nga sa Philippine Charity Sweepstakes Office o ang PCSO. Ilan sa tinanong sa pagdinig ay ang usapin sa mga nawala ng trabaho dahil umano sa pagsasara ng ilang lotto outlets sa buong bansa. At ang apektado rito, Angelique, ay yung mga lotto agents. Iginiit ni Senator Raffy Tulfo na dapat matulungan ang mga nawala ng trabaho. Tiniyak naman ng PCSO na tinutugunan nila ang problemang yan. Sila po yung mga retirees, mga OFWs, mga maliliit na kababayan natin na gustong kumita sa pamagitan nitong pagiging agent, outlet agent ng PCSO. Tinanggalan nyo ng negosyo ng hanap buhay. Kawawa naman. Ibalik po natin yon. There was no statement na imposible or hindi gagawin. Like I mentioned earlier, it will take the supplier 8 to 10 months. This is the provider, where we are going. Okay, sige, 8 to 10 months. Yes. So in 8 to 10 months, may babalik na sila. YPLS, samantalong last time, sabi ni GM, yung legacy fixed terminal pa rin. Pag-aaralan nila, titingnan nila kung anong pwede magawa doon para ma-incorporate sa present system ngayon. We will be able to ask the owner of those lotto terminals, which is PGMC, because Ms. Javier said that they prefer PGMC. Assuming that those terminals are still in working order, ang next sasabihin na naman nila, luma na to, palpak to. So actually, Mr. Chair, this is a management decision of PCSO that we are studying the possibility of just getting new terminals. Because what Ms. Javier is saying, we'll use the legacy system, which are old terminals of PGMC. Yun po. And then, if we will use that, may problema na naman po yung terminal na yon, mananagot na naman kami. So what it's actually, Mr. Chair, as already stated by GM Robles last time, the legacy system or terminals are actually end of life. Isa man ni Senator Tulfo na mas mapabilis ang pagsasapubliko kung mayroong nanalo sa loto. Sa ngayon, sabi ng PCSO na sa 1 o 2 minuto ay lalabas na kung may winning number. Pero hirit ni Senator Tulfo, matagal. Dapat 30 seconds lang. Kaya yon. Napapanood ng mga tao at nandun kay mga witnesses, mag-register agad. 2 winners, 1 winner, tapos nakalagay kung anong lugar. Right after the draw, during the live draw, if you watch the 9 p.m. draw, immediately the winner is declared. Tapos na yung isinagawang pagdinig na may mga hindi sa mga issue sa PCSO at sa ngayon ay sumalang naman yung mga kawani at mga opisyal ng PAGCOR at sila naman yung kinakausap ng mga senador. Angelique? Okay, so Daniel, according dun sa ating mga kababayan na talagang nakatutok sa PCSO kapag may mga draw, immediately, talagang ina-announce naman kung may nanalo, kung saan yung mga nanalo, at kung ilan sila, kung 1, 2 ang mga nanalo. So, ang sinasabi ni Senator Tulfo, masyado matagal yung 1 minute? Or ano nga ba ang ideal? Ang sinasabi ni Senator Tulfo, parang kung maaari daw ay mas mapabilis pa kasi sinasabi nga ng PCSO ay nasa 1 minute or 2 minutes. Ang gusto ni Senator Tulfo, baka naman kaya na gawing segundo upang mas maiwasan nga yung mga pangamba o yung mga haka-haka na pwedeng manipulahin yung mga nanalo. Yun lang naman point ni Senator Tulfo na kung maaari daw, mas mapabilis pa ng kaunti. Kumbaga, pagka once na tapos na yung yung pag-roll ng numbers, biglang lumabas na agad yung kung merong nanalo nga sa loto at pati yung location. Yes. So Daniel, ano ang sagot ng PCSO dyan? Kaya ba ang 30 seconds? Walang categorically sinabi nga na kayang-kaya 30 seconds pero mukhang susubukan ng PCSO na magawa nga yan at pati yung
yung suggestion na pati yung location na kasama na rin sa i-announce kung nasaan yung nanalo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.